Kaninang umaga, pinandaw ko na nga yung dinaan kong binwit at nakahuli nga ako ng isang kasili at isang ugtok. At pagkatapos ay pumunta na ako sa aking maliit na kubo. Dahil meron pa akong tirang pintura na kulay puti ay ipipintura ko na dito sa harap. Ito kasi ay laging nababasa ng ulan kaya mas maganda na ito ay mapinturahan na. Ito rin yung pintura na ginamit ko sa aking ginawang pinto dito sa aking bahay. Kaya sana kayanin pa nito na matapos kahit itong harap lang nitong aking maliit na kubo. Sakto nga yung pagpintura ko dahil ang panahon ay maganda, sobrang mainit dito sa amin ngayon. Yun pala ay sa umpisa lang dahil maya-maya habang ako ay nagpipintura biglang umulan. Kaya ako ay tumigil muna at pagtila ng ulan ay pinagpatuloy ko na ang pagpintura. Ngunit ako naman ay nangangamba dahil ang aking pintura ay kukunti na lang. Kaya pinagsikapan ko talagang pagkasyahin para kahit itong harap lang ay matapos naman. Ito na lang kasi ang pintura ko na kulay puti, ang iba naman ay kulay dilaw na. Pero kahit anong pagsisikap ko na pagkasyahin dito sa harap ay di talaga kinaya. Kinulang ng konti kaya sa tapusin ko na lang sa susunod kapag ako'y nakabili na. Ngayon nga pala, ipapakita ko sa inyo ang loob ng aking maliit na kubo. Meron din kasi nagre-request na ipakita ko daw ang loob nito. Kung napapansin nyo, may mga iba't ibang kulay na yung ginamit kong kukulamber sa loob dahil si mama ay yung mga tira-tirang pintura ay pinintura na. Merong kulay brown at meron naman nilagay na varnish. Ang layunin kasi niya ay para mapigilan daw yung bukbok. Kapag nasa loob ko nga ng aking maliit na kubo ay kapag dumungaw ka sa pintuan ay ito ang view, ang aking campsite. Yung may pinturang kulay puti at brown, yun ay ang swimming pool. At ito naman sa harap na malaking kubo ang videokehan. At kapag tumingin ka man dito sa kabila, sa parting kanan, ay merong isang maliit na bintana. At ito naman ang view dito sa kabila. Di ko pa dito nalilinisan, pero tingnan nyo naman probinsyang-probinsya ang datingan. Dito naman sa harap ay meron ding maliit na bintana. Marami nga palang nagtatanong kung magkano ang nagastos ko dito sa aking maliit na kubo. Ang nagastos ko dito ay 15,000. Hindi na kasama ang labor at pati yung buhangin na ginamit ko ay di rin kasama kasi galing lang yun dun sa hinukay kong balon. Dito sa aking campsite ay meron akong ginawang parang payong at meron siyang maliit na mesa. Ngayon ay gigibain ko na ito dahil tumagilid na gawa ng bagyo at yung poste niya ay bulok na. Matibay pa sana ang ibang materyales niya kaya lang yung poste ay bibigay na. Kaya ang una kong tinanggal dito ay yung bubong niya dahil ang binubong ko dito ay hardeplex. Kung itutumba ko kasi ito, mababasag ang mga hardeplex. Sayang, pwede pang mapakinabangan. Kaya dinahandahan ko lang ang pagtanggal nito dahil ito ay mga gamit ko pa sa ibang mga kubo. At nang maalis ko na nga ang bubong nito ay sinunod ko na ring alisin yung mga kahoy. Hindi na ako nahirapan sa pagtanggal nito dahil malambot na yung poste. Madali na rin mabunot yung mga pako. Kaya nang maalis ko na yung mga kahoy ay susubukan ko sanang bunutin yung poste. Kaya lang sobrang daming langgam kaya pinutol ko na muna ito para matanggal ko itong mesang maliit dahil gagawin ko pang mesa ulit. Matibay pa kasi yung frame niya kaya lalagyan na lang ulit ng bagong paa. Meron na ulit tayong bagong mesa.